Maniwala. Tandaan, tanghali na lang ang tapat. Tutok na, dito lamang sa The 1206, ang radyo ng bagong Pilipinas. Hindi ka mag-aalinlangan sapagkat walang kasinungalingan dahil ang hatid sa inyo ay balitang tapat at walang kinikilingan. Samahan niyo ako, ang inyong pambansang pantanggalumay, kaka Mark Logan, na maghahatid ng tawanan, ulitan, at positive vibes lang. Kalogan, 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 kalogan. Narito na ang inaabangang kalogan sa radyo, dito lang sa The 1206 AM. The future of AM radio, ang radyo ng bagong Pilipinas. Magtanim ay di biro. Agri ba ako? Agri ka ba? Mag-agri tayo. Ating aanihin ang mga namumungang usapin pang-agrikultura. Dahil dito sa Mag-Agri Tayo, ang mga usaping agri ay hindi palaging boring. Maging maalam sa mga kaganapan at proyekto ng Departamento ng Agrikultura sa ating bansa. Kasama si Den Macaranas, dito lamang sa The 1206, ang radyo ng bagong Pilipinas. Ang oras po natin ngayon, 6:20 ng umaga. Ako si Alice Noel at nagbabalik ang Bangon Bagong Pilipinas dito sa The 1206 AM Radio. Pwede niyo po kami i-follow sa aming social media accounts, The 1206, Facebook, YouTube, TikTok. Nasa X din po kami at Instagram. O isa-isahin natin Sa Facebook, The 1206 AM. Live po tayo ngayon sa YouTube at The 1.1206 AM, sa TikTok at The 1.1206 AM, sa X at The 1.1206 AM _ Instagram at The 1.1206 AM. Ayan. Follow niyo po kami sa aming social media accounts. Today is yung first broadcast natin ng ating news, no? So medyo nanganganay pa tayo dahil medyo ina-assist pa tayo ng ating mga tech specialists, no? Gusto natin silang pasalamatan sa pagkakataong ito, si Allen Garcia, Carlo Andoyo, Carlo Alfonso, Mark Joseph Del Rosario. Thank you very much for your hard work. Ganon din yung IT department natin, si Jerwin, si Joms, yung ating mga creative writers, si Carmel Ocampo, sa SOCMED natin, si Aldania, ang ating graphic artist, Lloyd Jeric Magat. Yung writers natin, of course, maraming salamat. Si Danny, Paul, at Noe Carpio, ang ating researcher. Nikki Cabalong, ang ating PA. At of course, ang ating napakabait na producer, si Mr. Kiko Pueto. Thank you very much for your hard work. Magpapatuloy po ngayon ang ating balitaan. Muli ako po si Alice Noel. Kinasuhan po ng San Juan Local Government Unit ang 2 residente sa nangyari na Wata Wata Festival sa Pasig City. Isa sa mga nagreklamo ay isang delivery rider na nagkaso ng unjust vexation at slander laban sa isang residente na kiusap na umano ang rider na huwag siyang buhusan ng tubig dahil mababasa ang kanyang cellphone. Subalit, imbis na pakinggan ay binuhusan palalo ng tubig sa helmet. Ang nasabing rider sa isang pahayag, sinabi ng nagrereklamo na naapektuhan ang kanyang pagtatrabaho dahil sa nangyaring insidente. Simula po ngayong araw ng Hulyo 1 ay ang isang buwan na walang babayarang toll fee. Wow, good news to. Ito ay para sa lahat ng mga dadaan sa Manila to Cavite Toll Expressway o Cavitex. Yan ay ayon mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa isang pahayag, sinabi ni Pangulong Marcos na nagpapasalamat siya sa agarang pagtugon ng Toll Regulatory Board sa rekomendasyong ito ng Philippine Reclamation Authority. Suspendido ang pangungulekta ng toll hanggang sa Hulyo 30, pa-cashman o RFID. Saan kaya pwedeng pamasyal ngayong weekend? Samantalahin na po natin yan. Sa iba pang balita, inaksyonan na ng Land Transportation Office ang reklamo laban sa Skyway Traffic Enforcer na si Pelvi Alto.
Ito po ay kaugnay sa isang insidente noong nakaraang Miyerkules nang kumpiskahin umano ni Alto ang lisensya ng driver ni Capstone Intel CEO Attorney Nicasio Conti. Nilabag umano ng traffic enforcer ang procedure para sa patas at legal na pagmamando ng trapiko. Ayon sa LTO, nagsagawa na sila ng verifikasyon at naglabas ng show cause order kay Alto dahil sa hindi umano nito paglabas ng kanyang deputation ID at order. Agad namang pinuri ni Attorney Conti ang mabilis na pagkilos ng ahensya at binigyang diin na tanging mga otorisadong opisyal lamang ng LTO ang kanilang mga deputized personnel ang may kapangyarihang kumpiskahin ang lisensya sa pagmamaneho. Aabot na sa mahigit 4 na milyong botante ang nakapagsumite ng kanilang aplikasyon para magparehistro para sa midterm elections. Ayon po sa COMELEC, pinakamalaking bulto nito ay mula sa Region 4A na aabot sa halos 700,000, pumapangalawa lamang ang National Capital Region sa mahigit 500,000. Nagsimula ang voter registration noong February 12. Nakapagtala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ng 3 probinsyang positibo sa paralytic shellish poison o toxic red tide. Sa isang abiso, sinabi ng BFAR na ang mga shellfish, shellish, pasensya na, o ulit. Sinabi po ng BFAR na ang mga shellfish na nakuha mula sa Dawis, Tagbilaran City sa Bohol, Dumangkilya sa Zamboanga del Sur at sa San Benito sa Surigao del Norte ay hindi ligtas para kainin. Pero ang mga isda, pusit, hipon, maging ang alimango sa mga nasabing lugar ay ligtas na kainin basta't hugasan lamang pong mabuti at tatanggalin ang mga lamang loob bago lutuin. Nagbabala rin po ang BFAR na ang lasa at itsura ng mga nakalalasong shellfish ay walang pinag-iba sa mga hindi nakalalason. Dagdag pa ng gagawaran na hindi o na kahit lutuin ng tama ay hindi maaalis ang lason ng mga ito. Kaya mag-iingat po tayo. Sa iba pang balita, hinikayat ng Bureau of Customs o Bureau of Customs o BOC ang overseas Filipino workers at ang kanilang mga kapamilya na kunin ang 294 balikbayan boxes na pinadala sa Pilipinas noong 2023 pa ito sa tingin ko. Sa isang pahayag, sinabi ng BOC na inabandona na ng forwarder ang mga nasabing padala matapos makakuha ng bayad. Dagdag pa ng Customs, ang nasabing balikbayan boxes ay dumating sa Pilipinas mula sa Kuwait at kasalukuyang nakaimbak sa isang warehouse sa Santa Ana, Manila para makuha ang mga padala. Kinakailangang magpresenta ng mga recipient ng kopya ng passport ng sender, isang valid ID at proof of shipping. Dito naman nagtataka ko, bakit kaya hindi nila nakiklaim yung mga balikbayan boxes na ito? Para sa isang, let's say, OFW, no? Mostly dito sinabi, mga galing sa OFWs pinaghahandaan, pinag-iipunan nila talaga yung pagpapadala nila ng mga balikbayan boxes na yan. And I would wonder, bakit hindi nakiklaim? Siguro hindi sila properly informed, walang nakaka-receive na notice sa kanila na available na at kailangang i-claim pa talaga doon. Hindi siya yung bang door to door. So ayan ang suspecha ko dyan. Kasi nangyari sa akin yan one time. Na hindi ko alam, no, meron akong in-order sa ibang bansa na ilang mga kung ano-ano lang. Pagkatapos sa ilang buwan na nakalipas, 3 months, I was expecting kasi na papadala siya diretso sa bahay ko. Yun pala, kailangan doon mo kukunin sa kanila. Pero delayed din kasi yung notice na nakarating sa akin. So, yan ang suspecha ko dyan.